Dahil nga po ni-request nyo, heto na at magsisimula na po tayo sa ating mga food trays recipe. Unahin po muna natin yung makunat-kunat, may tamang tamis at napakasarap po talagang native kutsinta. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Napakasimple lang po ng proseso. Ang importante lang po talaga, alam niyo po yung tamang sukat ng mga sangkap at the same time, yung mga technique po na ibibigay ko sa inyo, alamin niyo po talaga. Sa isang mixing bowl, pagsasama-samahin lang po natin yung ating 4 cups ng glutinous rice flour. Bali ito po yung giniling na malagkit na bigas at 3 cups naman po ng rice flour o giniling naman po ng ating regular na bigas. Nilagay ko na rin po yung brown sugar at maglalagay rin po tayo rito ng lye water. Siguro nabasa o narinig niyo na po na nakakasama raw po yung lye water. Yung lye water po o lihiya, makakasama po ito kung diretso nyong i-consume. Halimbawa po, iinumin nyo ng puro. Pero kung ihahalo nyo po ito sa pagkain at may tamang sukat lang, safe na safe naman po itong gamitin. Sa bandang dulo po nitong ating video, isusulat ko po yung buong listahan ng ating mga sangkap, kasama na po yung ating full costing, para dagdag idea po kung gusto niyo po itong gawing pangnegosyo, alam niyo na po kung magkano po yung inyong posibleng kitain. Maglalagay rin po tayo rito ng tubig, then hahaluin po natin itong mabuti. Don't worry, dito po sa ating kutsinta mixture, wala po ritong overmix. I mean, kahit haluin niyo po ito ng mabilis o matagal, okay lang po. Yung asukal nga po pala, kapag sa palengke nyo binili, pwede nyo pong sabihin golden brown sugar para medyo mas dark ng konti dun po sa regular na brown sugar, pero mas lighter naman po dun po sa sinasabi nilang negro. Optional na lang din po, kung gusto niyo pong i-enhance po yung pinakakulay, pwede po kayo ditong gumamit ng atswete. Bali ang gawin niyo lang po, bumawas po kayo dun po sa tubig na ating kakailanganin, painitin niyo po ito, doon niyo po ibabad yung inyo pong atswete bago niyo po ito ihalo sa atin pong mixture. Or kung hindi po available yan, pwede pong gumamit ng annatto powder or atswete powder. Sasalain rin po natin yung ating mixture para makasigurado po talaga tayo na smooth na po yung pinaka-consistency nito. Pwede po bang malaman muna ng inyong Mommy Loves ngayon kung saang lugar po kayo nanonood nitong ating video para naman po malaman ko kung hanggang saan ang aabuti nitong ating native kutsinta recipe. After po natin itong masala, ito po hindi nyo po ito pwedeng i-skip. Napaka-importanteng technique nito. Isi-set aside po muna natin yung ating mixture o hahayaan po muna nating mababad po yung ating mga bigas dun po sa ating mga liquid ingredients. Much better po kung mababad natin ito for at least 3 hours or pwede naman pong ibabad nyo ng gabi then kinabukasan nyo na po lulutuin. Hindi naman po ito madaling masira. At kung oras na po para lutuin ito, pinakita ko po sa inyo, kapag nahahayaan po natin yung ating kutsinta mixture, tumitining po ito or yung mga harina, bigas, pumapailalim po, umaangat po yung mga liquid. Kaya napaka-importante po na sa tuwing gagawa po tayo ng kutsinta, mapaharina or bigas man po ito, hahaluin po muna nating mabuti bago po natin ito diretso ng isasalang sa kumukulong tubig na po dun po sa ating steamer. Dapat po as in kulong-kulo na po yung tubig sa ating steamer bago po natin ilalagay yung atin pong mga mixture sa mga molder. Gamit ko po rito ay 3,200 ml na food tray. Sa mga interesado po dito, ilalagay ko na lang po yung link kung saan ko po nabili. Then pinadaan ko lang po ulit ito sa salaan dahil isang salangan lang naman po itong ating kutsinta. Tapos make sure po na kapag naisali na po natin yung atin pong mixture sa ating mga molder, ilagay na po agad natin o isalang na po agad natin ito sa ating steamer. Dahil nga po hindi aluminum yung ating gamit ngayon, pero microwavable po ito ha, meaning pwede pong mainitan, naka-medium heat po yung lakas ng apoy natin ngayon. Lulutuin or i-steam po natin ito ng 1 oras at 45 minutes. Kapag na-reach nyo na po yung ating steaming time, much better pa rin pong mag-toothpick test dahil nga po magkakaiba yung kalan natin, possible po na magkakaiba po yung lakas ng apoy na gamit natin.
Kung sakaling basa pa po, magdagdag lang po tayo ng 5 to 10 minutes hanggang sa tuluyan pong maluto yung ating pong kutsinta. At heto na nga po, mainit-init pa yung ating native kutsinta. Palamigin po muna natin ito bago po natin ikat. Tingnan niyo naman po kung gaano kakinis at kaganda ng kulay ng ating kutsinta. Sundan niyo lang po talaga yung buong proseso na aking ibinigay. Ganun na rin po yung mga teknik na ibinahagi ko sa inyo para parehas po tayo ng maging outcome. Sa mga nakakagawa po ng kutsinta na may concern, bakit raw po yung kutsinta nila malambot yung ibabaw, matigas po yung pinakailalim? Yan nga po ay dahil sa napapatining nyo po yung mga harina or naglagay po kayo sa inyong molder tapos hindi nyo po agad na isalang, tumining po yung harina sa pinakailalim. Kaya kapag salang po ninyo ito, titigas po talaga yung pinakailalim. Or ang isa pa pong dahilan niyan, hindi pa po kumukulo ng gusto yung tubig sa inyong steamer nung isalang nyo po yung inyong mga kutsinta. Parehas rin po kasi yung magiging resulta, titining pa rin po sa pinakailalim ng molder yung inyo pong mixture kapag hindi pa po ito kumukulo. At syempre pa, ini-enjoy na po ng inyong mommy loves yung ating kutsinta. Ako po talaga, personal favorite ko kapag kutsinta, gawa po talaga sa bigas yung gusto ko. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, isusulat ko na po yung buong listahan ng ating mga sangkap, kasama na po yung ating full costing. Again, idea lang po ito ha. Much better pa rin pong mag-compute tayo lagi, lalo na po kung gagawin natin itong pangnegosyo. Dahil nga po magkakaiba yung lugar natin, kaya napakalaki po ng possibility na magkakaiba rin po yung presyo ng ating pong mga bilihin. Bago ko pa nga po pala makalimutan, don't forget to tag us kapag gumagawa po kayo ng ating pong mga recipe. Dito po sa ating costing, makikita nyo po yung others. Diyan na po papasok yung kung maglalagay pa po tayo or magbibigay pa po tayo ng fresh grated coconut. Diyan na rin po natin kukunin kung sakaling namasahe po tayo doon po sa pamimili po ng mga sangkap at yung sabon po ng paghuhugas po ng ating pong mga ginamit na lalagyan. At syempre, huwag nating kalimutan yung ating labor cost. 100 pesos po yung aking nilagay. Katulad nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, kahit kayo po mismo yung nagluto ng inyong paninda, dapat po may labor cost talaga dahil hindi na po libre yung pagod natin sa panahon ngayon. Sa gas naman po, sa mga nagtatanong rin dyan kung paano ko raw po ito pinipresyuhan. Kapag low to medium heat lang po yung gamit ko, ang ginagawa ko po, 1 peso for every 2 minutes. Kapag naka medium high to high heat naman po ako, 1 peso po per minute yung presyo ko. Again, sarili ko pong compute yun ha. Tansya ko po yun sa paggamit ko po ng aming gasol. Kaya po yung costing po natin sa gas ay 65 pesos. Total expenses po natin 426 pesos. Then binibenta ko po ito ng 700 pesos. Kaya naman po ang posible nating kitain ay 274 pesos. O lugi ka pa ba? O lugi pa ba yung bibili sa'yo? Di po ba fair enough lang po? Dahil napakasarap naman po nung kutsinta po natin ginawa. Sana po ay muli nakapagbahagi sa inyo ngayon ng inyong mommy loves ng isang makabuluhang video. So, paano? Hanggang sa susunod po nating food tray recipe!